natin na mga leaders, no? Na tayo dito nag-uusap bilang mga leader, mga tagapanguna, na po wala pong ano dito, wala pong utak miyembro or utak tawag dito religious lang. So utak leader ang pinag-uusapan natin. So sumabay po kayo para maintindihan po natin. Amen po. So ano bang ginagawa talaga ng mga leaders, no? So ang leader po, as leaders, we lead people to successful change. No, nagli-lead po tayo sa mga tao na magkakaroon po sila ng success sa pamamagitan po ng pagbabago na nangyayari po sa buhay po nila. No, if we want to see yung mga tao po natin na maging successful, no, in their lives. Alam niyo itong ginagawa po natin, di lang po ito nagagamit sa paglilingkod mo sa Panginoon. You can also benefit from, maturing as a person, yung maturing as an individual. Kaya nga ang mentor napaka-importante, no? Napaka-sarap na ilalagay mo yung sarili mo under the mentorship of someone na nag-speak sa'yo, no po? At yung totoong mentor naman, hindi ka niyan dadalhin sa kapahamakan, no po? Lagi pong towards a successful change, no? As you goal towards yung success mo, dapat mayroong change na nangyayari din po sa iyo. Simultaneous po 'yon. Magkaparehas po sila ng weight, no po? Ayun. So, paano ba gumagaling ang isang leader, mga kapatid, no? From the time that we started in the journey, nakita ko po kung paano po mag-progress ang bawat isa sa atin, no? And I've seen na wala pong nagpo-progress na leader sa time na madali ang mga bagay-bagay. Most of the time makikita mo po yung paglago, no, ng isang leader during the hectic and the most difficult times ng leadership. No po, yung ang daming ginagawa, paano mo hinahati yung oras mo, paano mo binabantayan yung bibig mo, paano mo hinahandle yung heart mo, paano mo inaasikaso yung pamilya mo, no? Lumalabas doon po yung galing ng isang leader during yung mga difficult moments po natin. So bakit ito ang sinasabi ko sa inyo? Kasi we are entering again into yung the same process na ginagawa po natin, no? And I want you na hindi kayo natitiklop, hindi po kayo bumibigay just because ang daming schedule na ginagawa, no po? Gusto ko pong lumakas kayo, yung strength from within, kasi importante po yon, no po? Sa mga ginagawa po natin, hindi ka po pwede ditong magbalat kayo dahil hindi po masusustain nung pagbabalat kayo yung ginagawa mo, especially sa pag-aalaga sa aktual na kaluluwa, yung aktual na tao po. We are dealing with the actual people. Ito po yung business natin dito, hindi po pera-pera, hindi po produkto, na po, kundi buhay po ng isang tao. So during the most hectic and difficult times, no, matuwa po tayo because that's where we grow as leaders, no? Wala pong naggo-grow na madali lang po yung journey, no? Wala pong naggo-grow na kaya-kaya mong gawin yung isang bagay. Mamaya mag-develop pa tayo ng pride, no? Na alam natin yung mga bagay-bagay. But I've seen po yung transformation po ng hindi man po lahat, but there are iba-iba pong leap of changes po or yung maturity na nakikita ko po sa inyo. So gusto ko lang po itong i-reinforce ulit at gisingin po yung leadership ability na yan, no po? Na gusto ko po maunawaan po ninyo yung pagkakatawag po ng God sa atin, no? So let us all, no, nag-ano ka na rin lang, bigay ng buhay mo, no? Let us give our best to help people. Ito po yung business po natin dito, no? At alam nyo kanina nakakatuwa po yung tawag dito, yung pangyayari, no? At
sobrang na-inspire po yung heart ko. Doon sa hospital si pastor, so as usual naka-duty pero ginagawa niya yung chaplain bilang chaplain niya 'no. So, sensitive naman siya sa mga Pilipino lalo 'pag mayroong na-confine ganyan-ganyan. So, nakita niya dun may isang pasyente na pilit ng pinapalabas. So, wala siyang kasama, walang sundo, walang pamasahe pauwi. At wag kayo inoperahan sa puso, hindi siya operasyon na madali lang. Sana kung mga ano lang yung appendicitis or anything. So, tumawag siya sa akin dahil nung tinanong niya yung address, sabi niya, parang kaparehas ito ng address ni Sister Rosita, parehas na building ata. So, tumawag sa akin, so tiningnan ko yung address ni Rosita, parehas nga. So, mga kapatid, nakita ko dun that ito yung trabaho natin, ito yung pinapagawa ng God. Naghahanap tayo ng mga taong kailangan nila ng tulong. Hindi lamang po in times na mga ganun, kundi most importantly yung spiritual. O di ba ang sarap mga kapatid na yung buhay mo, ang Lord, kasi hindi aksidente yun na nakita ni Pastor sa laki ba naman ng U of A, doon pa sa unit niya nangyari po yung doon naka-station po yung tao na yun. But the Lord is telling me, no, habang ginagawa ko ito at naalala ko po yung kanina, na my heart is so fulfilled and inspired every time mayroong ipapadala ng God na mga ganon. And that is what we are doing in this church. Very meaningful siya. Buhay ang pinag-uusapan. Kaya I want you na hindi po palalagpasin yung opportunity, mga kapatid, na ibinibigay ng Diyos sa atin. Huwag niyong laro-laruin. Amen po. Baka sa time na ready na kayo, wala na po yung opportunity. Do you know that when an opportunity was given and you are not ready, you already missed the opportunity. Na po, kaya po ang paghahanda ng growth o ng pagbabago po sa atin is everyday. Yung maliit na bagay na nagde-decide ka na gagawin ko ito, kahit di sinasabi ng leader ko kasi alam mo na rin naman yung pinapagawa sa'yo, no po, at yung in-instruct sa'yo ng God, gawin po natin ng buong puso. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin. Do your best to help people. So let me just share to you yung, ewan ko kung narinig nyo na po yung U-turn leader na sinasabi. U-turn. No po? Di ba sa sasakyan, sometimes, kagaya doon sa front nila Ate Roda. So pag ganun, pag babalik ako doon sa pinanggalingan ko, mag-u-turn ka ng sobrang, ano bang tawag sa ganun, Pastor? Sa Toronto may tawag sila sa ganun na klase ng U-turn. Yung imbis na mag-drive ka pang malayong ganun, pag libre naman, doon ka na mag-u-turn. 3-point turn. Amen po. So did you hear that word U-turn? Okay? So gusto ko lang isama po dito. Yung U-turn leader na po na ito ay i-desire po natin. Nawa maipaliwanag ko po ito ng simple lang para mag-desire po tayo na maging ganyan tayo, U-turn leader, no? You prove the strength of your leadership, no? You prove your capability, the capability of your leadership, no? By turning a bad situation into good. Yung halimbawa, may pangit na nangyayari sa cell group mo, na po, pero kaya mo po siyang i-handle na yung pangit na nangyayari, na po, kaya mo po siyang i-turn around into good. Wow, yan po ang U-turn leader, no? Pag yung pangit na nangyayari, halimbawa, affects the whole team, no? Yung whole people na nandyan po sa team mo, pababa yung moral ng mga tao, no? Sometimes yung because of the problem, tinataguan ka na nung iba, ay ayoko nang umatin dyan, ganyan-ganyan. So, when a U-turn leader na po steps in and begin to neutralize, no? Pag po nag-step in yung leader, kaya hindi po pwedeng wala kang discernment, no? Bago ang leader po, bago pa dumating po yung dilubyo,
what makes a leader different from ordinary follower is mayroon siyang kakayahan to discern what is coming na pangit na bagay. No po? So, bago pa maging apoy, no, na neutralize po ng isang U-turn leader, no po, yung situation. And that leader is able to reverse, no, the situation until babalik na naman doon sa it goes up again, doon sa dating ano, yung dating journey na smooth and even pataas pa po siya. Okay, so that's a U-turn leader. Tandaan po natin yan, U-turn leader. I want to become a U-turn leader. Hindi yung nagkakagulo sa cell group mo, may ganitong chismis-chismis, as ikaw pa yung nagpuprolong, no? Ikaw pa yung dugtong ng dugtong, ganon-ganon. So, dapat we know how to handle it. Kung hindi naman siya kailangang pag-usapan ng buong cell group, so alam na po natin yung strategy natin na PID, no? Pinag-uusapan po ng 1-on-1, 2-in-1, 3-in-1, kung kaya po natin. So, yun po yung U-turn. Pinapakita ko lang po na mayroon palang such a thing as a U-turn leader. Okay? So the best leaders are not those who lead during easy times. Kaya wag kang matakot doon sa mga difficult times kasi doon po tayo gumagaling. Doon lumalabas yung U-turn leader pag mayroong problema. Eh po, pag puro smooth, pag pumipili ka po ng tao, gusto mo yung, ito katsukaran ko to, ito parang parehas kami ng mga likes, dislikes. Pag puro doon ka lang, di ba sabi natin, if you want to grow in a certain environment, put yourself into an environment na mayroong may mas room ka po for improvement. No po, kaya hindi dapat kinatatakutan kasi alam mong ikaw yung leader, di ba? Alam mo yung position mo. So we're not being intimidated by anyone na pumupunta sa mga cellphone natin. Dahil at the end of the day, alam mo na ikaw po yung binigyan ng Lord ng baton, ng authority to oversee and handle that cell group. So pag mayroon pong mga ganon po ang dating po nila, no? As long na hindi naman po sila nangingialam doon sa leadership mo, be glad kasi matututo ka doon, mga kapatid, no? Part po 'yan yung magaling na na U-turn leader. So, wag pong mag-stay doon sa, you want to lead, parang ang sarap mag-lead pag yung lahat sila ay walang pasaway, ano po. Siyempre bago yan maging smooth yung kaya discipleship tayo mga kapatid. Kailangan marunong tayong maghiwalay nung magkaibigan tayo, no? Kasi meron tayong mga sobrang close na mga disipulo natin, right? But dapat marunong kayong mag-determine at maghiwalay nung one step higher na leader ka niya. Yes, magkaibigan tayo, that's our relationship, pero leader mo ako. Okay? There is part inside of me na dahil leader mo ako, I will speak to you in terms ng pagiging leader. So hindi kayo parehas na lingwahe, hindi mag-grow yung alaga nyo. Kung kaparehas nyo lang po siya ng kaya nga importante po yung maturity at yung personal growth na ginagawa po natin sa ating Kasi the worst environment is yung nandun ka sa environment, wala ka namang napapala dyan sa mga kasama mo. Kung ang napunta sa'yo is yung gusto niya ang nag-grow, na po gusto niya po ng mga changes, na mga hanggang doon na lang yung sinasabi mo. Kaya laging sinasabi po nila Bishop Oriel, equip yourself. No po, magbasa ng mga leadership books, makinig ng mga podcast, no? Huwag umabsent sa mga training, gawing consistent po ito. Yung araw-araw po na 1 hour a day na nag-i-spend ka po ng pampagaling po para mas angat ka dun sa mga nililid mo. So, I believe na lahat po ng mga magagaling na leader ay mayroong investment na ginawa sa kanila pong hindi lang po sila, they are not born
like overnight na leader na sila kaagad. Marami pong investment diyan. Pero magsisimula yan diyan sa understanding mo na tinawag ka ng God. You are believing that you are a leader. Kasi kung hindi ka po nagbi-believe, kung saan lang yung agos nandun ka lang din, walang nangyayari sa'yo, sayang naman po yung time, tama? Sayang naman po yung time ninyo. So, nagbigay na rin lang tayo ng buhay po natin. Okay? So, ano pa, leading during difficult times, bakit tayo naggo-grow during difficult times? Kasi po 'pag difficult po yung panahon, 'no po, nagde-develop po ito ng ang dami-dami sa atin. Like, nade-develop po yung courage bilang isang leader, kailangan mo 'yan. Kung wala kang tapang na tumayo, wala kang tapang na humarap sa tao, hindi ka po wala kang mararating bilang leader, tama? It takes a lot of faith, takes a lot of courage, 'no po? Takes a lot of planning, planner ka dapat, nagpaplano. It takes a lot of huge amount of teamwork. Alam mo kung paano ikaw ang may hawak po nung kumbaga sa barko, 'no? In a ship, ikaw yung, ikaw yung nandun sa ano naman, piloto, anong tawag dun? Hindi sa eroplano yun, eh. Ikaw po yung ha? Kapitan, 'no? Ikaw po yung kapitan, ikaw po yung humahawak ng ano, kumbaga kahit sa sasakyan ikaw may hawak ng manibela, 'no? Huwag niyo pong sayangin yung opportunity po ninyo lalo na kayo na may mga nili na mga ilang mga tao. Yung nababagalan po ako sa ano, sa growth po natin, 'no? May ilalabas pa po kayo mga kapatid. Kaya huwag niyo pong ismul-ismulin lang po yung pinapagawa ng God sa inyo dahil in doing that, diyan po magmumula ang blessing po ninyo na yung mga hinahanap niyo pong mga blessing, anything under the sun, madali lang pong i-provide ng God po yan kung seryoso po tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. So, we really need to bring our team, no? And to put their hands on. Teamwork po ito. Kaya kayo po yung nagli-lead. Now, paano mo, tawag dito, paano mo paandarin o i-push yung mga ka-team mo, 'no? Halimbawa, nagme-meet kayo, ilang panahon na, ilang buwan or ano ba, taon, o ito yung bilang niyo, you have a team of 6 or 5. So, ano ba ang naiisip mo bilang leader? Ano bang gagawin natin? Alam natin ang goal natin 12. O 'di ba, mag-iisip ka, na para gumalaw yung ano, alam alam na po natin yung mga na-equip na po tayo ng mga sistema, 'no, mga strategy na gagawin po natin. Alam niyo ang kulang, ilagay mo lang talaga sa aksyon yung, natutunan mo na, yung tinanggap mo na, 'no? I'm glad nandito ka, nakikinig every ano, pero kakasawa din mga kapatid, yung nakikinig ka lang pero wala kang plano na gawin, 'no po? So, frustrating po yon sa isang ano, sa isang leader. Subukan niyo pong magtrabaho sa malalaking kumpanya. Ako po, I'm so glad I'm exposed to multinational companies pagka-graduate ko pa lang. Japanese company, 'no? Kaya yung ganito po na nakikita mo yung kausap mo, wala pa po noon. 1988 graduate po ako, 19 that year po nakapasok po ako dun, mayroon na pong ganito, nagmi-meeting po kami. Nasa Japan po yung mga boss namin, 'no po. So, what am I trying to say mga kapatid, 'no? Binigyan ka po ng Lord ng, pagkakataon or yung avenue or yung, chance, 'no po? Binigyan ka ng ilang tao at alam mo na rin yung purpose ng buhay mo, yung vision na pinapagawa ng God sa'yo. Pinagpala ka din naman ng Lord, nandito ka sa Canada, ano po? So, itutulak mo lang yung sarili mo talaga, Kasi kahit na anong sabi ko sa inyo, kung hindi kayo talaga magde-decide, ay naku, kahit 100 years natin 'tong ginagawa, hindi makukumpleto yung 12 po ninyo. Amen. So, nawa ay, nakukuha po natin yung ibig ko pong sabihin. So, I want you to look at yourself as leader who lead through change. So, nagli-lead ka
na mayroong pagbabago sa'yo at gumagalaw, may pagbabago din doon sa nililid mo. Okay po? Because yung change po, no change, no growth. No? Or no growth, no change. Yun lang po yun. Walang pagbabagong gagawin natin. Pagbabago in terms of yung pagkatao natin, character, or yung pagbabago, yung change na gagalaw ka. No? Yung mga natutunan mo na strategy, ilalagay mo siya sa action. Kung wala po tayong ganon na gagawin, wala pong growth. Kukuha natin. So, let's talk about change. Nag-aral po ako ng mga ilang truth about itong word na change, yung pagbabago. The only thing that is constant is change, no po? Yung change na yan. So, ang change daw, ang pagbabago daw, no po, nag-interview ng libo, no, na mga ordinaryo na tao at saka mga leader, yung mga leader, yung may nililid, leader sa kumpanya, leader sa kung saang larangan, no, sa mga movie industry, ganyan. At alam nyo po ang natagpuan, no, na very few people like or want change. Kukunting tao ang may gusto sa pagbabago. Bakit nga naman, nakasanayan mo na kasi yung ginagawa mo eh. So, kaya ayaw mo ng pagbabago. Ano po? Because change, no, is uncomfortable, di ba? Ang pagbabago na gagawin mo, kagaya nitong ginagawa po natin, no? Binigyan ka na, nandyan na, dumarating na yung mga kaluluwa. Pero wala kang ginagawa, no? Hindi mo naman nire-reach out, wala lang. O, 'di ba? So, ayaw mo ng pagbabago, ayaw mong gumalaw. So, hindi natin naiintindihan yung ginagawa po natin 'pag gano'n, ano po. So, I'll give you an illustration dito po sa bakit maraming tao ang ayaw ng pagbabago. Okay, I want you to put all your camera. Gagawa tayo ng dito, ng action. Sige, put nyo yung camera nyo kung kaya nyo. Na po, kung kaya nyo, kung wala kayo sa mga trabaho po ninyo. At gawin natin itong very natural na ginagawa po ng tao. Kahit nag-iisip ka or not, paano mo fino-fold yung kamay mo. Okay? Ganyan, ano po? Ganyan, ganyan. Normal, di ba? Kung gusto mong i-fold yung kamay mo, normal. Walang ka-effort-effort. Hindi mo na kailangang isipin. So, yan yung normal na ginagawa mo. Pero there are two ways kung paano fino-fold yung kamay. Pwede rin ganyan. Pero pag nagganyan ka, di ba hindi ka komportable? Tama? Parang awkward. Parang hindi ka makahinga. Parang hindi ka relax. Kasi yan yung change eh. Pero ganyan, kahit na anong ginagawa, may kausap ka. Pag gusto mong magganyan, yan, normal yan. Yan ang gustong-gustong gawin ng tao. Tama, mga kapatid? Nakuha po natin? So, when you cross your arm, you always do it at the same time, every time, no po? So, normal. Yung other way, uncomfortable siya. O, tingnan mo, o. Mag-usap tayo, nakaganyan ka. O, di ba? Hindi ka komportable. Kaya ayaw mo ng pagbabago eh. Kahit na alam mo na yung gagawin mo, dahil nakasanayan mo yung ganyan, o ganyan din, yung pag-fold ng kamay, gaganyan mo. O, di ba? Normal lang din yan. Di mo na iisipin. O. Pero subukan mong itong kaliwa, i-advance mo. Tapos may sobra dito. Parang awkward. Di ba? Parang may kulang o kaya may mali. Kaya actually, ang change, ang paggawa po ng pagbabago, wala namang masama. No po? Pero dahil sanay ka nga doon sa normal mo, yung hindi ka nagdi-disciple, ayaw mong mag-follow up, sanay ka doon eh. So kahit sabi yung leader mo, yung mga tao, nandyan na, yung talagang inassign na sa'yo, dahil ito nga ang gusto mo eh. Pero wala tayong mararating nito, mga kapatid.
Tama? Nakuha natin yung simpleng illustration na yon. So it's not an issue if what you are doing is right or wrong, no? Yung yung ganyan, no? Because we get into a familiar pattern which we call habit, no? Habit kasi yan, habit. Hindi mo na kailangang isipin, yan na yung ginagawa mo, sanay na ako dito, no? Bakit nga ba ako kailangan pang cell group? Bakit ba kailangang mag-follow up ako sa mga taong ito? No po? So wala na yung purpose mo. Hindi pala totoo na naiintindihan mo yung purpose ng buhay mo. Hindi pala totoo yung loving God, no? Kasi ayaw mong umalis diyan sa normal mo, yan sa habit mo. Nakukuha po natin. So we just basically do the same things over and over again. Na po, 'di ba? Dito nagte-training tayo lagi. Pero ilan sa inyo ang talagang nagplano pagka sara ng ng Zoom? Talagang in your heart ay paplanuhin mo, ganito ang gagawin ko, ganito ang leader ka, 'di ba? Walang tutulong sa iyo diyan, ikaw ang magli-lead. No po, you will lead yourself. Yan po yung pinakamahirap na leadership. Self-leadership, malagpasan mo muna yan bago mo ma-lead yung iba. Amen po. At wag nating sayangin, sabi ko sa Lord, no, Lord, wag mo pong patunayan sa tao na walang kwenta ang prayer. Prove to people na mayroon kang ginagawa as you brought us into prayer. Kasi ito na po yung ito na po yung ito na po yung habit, ito na po yung ginawa ni Kristo noon kaya yung buhay po niya ay very productive. No po, andin tayo nagpi-pray, 'di ba? Every morning, mga kapatid, and yet walang growth, walang maturity, walang pagbabago. So, ano ang resulta nung prayer na 'yon? Kanina nga bang nagda-drive ako, so iniisip ko yung prayer points kung paano ko aayusin o pagagandahin or ano ba i-re-revise. Sabi ng God sa akin, "Ito ang mas mataas." Sabi ng Holy Spirit, "Ito ang mas mataas. Ang dami niyong pinagpi-pray na mga may sakit, pero yun bang mga nagbigay ng mga prayer points na yun na may sakit, ano ang ginawa nila?" Sabi ng Holy Spirit sa akin, "Tinawagan ba? Nagko-connect ba doon sa pray tayo ng pray, eh, di bumalik lang kayo sa religiosity." Yung pang sinasabi ng Holy Spirit sa akin kanina, oo nga Lord. Kaya sino man po yung mga tao na ni-request po natin do'n, pray po tayo ng pray pero hindi naman natin tinitingnan kung kinumusta ba natin, shinyeran ba natin ng gospel, 'di ba mga kapatid? So, back to religiosity po tayo kung gano'n. So, balik po ako do'n sa yung sa normal nating ginagawa 'no. Yung changes, a lot of people doesn't want to do changes because of the familiar na ginagawa nila kaya ayaw nang gumalaw. Okay? We love the familiar because it is automatic. Wala ka na nga rin namang iisipin, no? Kahit nga ka, kung gusto mong mag-rest, ganyan mo lang, 'di ba? Walang kahirap-hirap. Pero yung gano'n, parang hindi ka pa makahinga, hindi ka sanay. Tama. So, I use that visual, no? Yung simpleng visual na yan. So you will understand that's what happen when people doesn't want change. Yan po, ang nangyayari pag ang tao ayaw niya ng pagbabago. Nakahalukip-kip lang, ganyan lang. Ganyan lang. Pero walang mararating yan. Walang mararating. Kasi tinuturo ito na ang bagong uso ngayon, ayaw mo. Ka pa rin sa No po. So, people who do not want change does not want to be uncomfortable. So yun po yung truth doon. Ayaw kasi natin ayaw nating lumabas doon sa comfort zone natin. Tama. Sayang naman po yung opportunity. You can do better than how you lead po sa mga tao na pinagkakatiwala po ng Diyos sa atin. Pangalawa pong truth about change. So yung una, very few people likes or want change. Pangalawa, change requires energy. So sa ayaw po natin at sa gusto, ang pagbabago po ay nagre-require po ito ng energy. May lakas na
na requirement po nito o ginagamit. Ginagamitan po ito ng lakas, no, or wisdom sabihin mo, no po? Because, every time or anytime we don't do the automatic, no? The normal, every time or anytime that we don't do the normal, no? We need to add our energy level. Pag po hindi yung normal ang gagamitin mo, dadagdagan mo talaga ito ng 'di ba, pag gumawa ka, kailangan mo ng lakas. Tama, mga kapatid? So, for us to change, it requires energy. Ano yung energy na yan naman, Pastora? Siyempre positive, hindi negative energy yan, towards positive energy, no po? Engage to what you want to achieve. Positive energy yan. Yung gusto mong ma-achieve, papunta dapat sa ganon yung direction mo, pataas. Hindi po paatras, hindi po negatibo. Okay, nakukuha natin? Ayan, so, we all know, sinasabi po natin that leaders are change agent. Carrier po tayo ng changes. Kaya po mahalaga na tayo mismo, mayroong change na nangyayari. Pinakapangit na mangyari sa isang tao yung kontento ka na diyan sa kinalalagyan mo. Yung wala kang desire na yung gumalaw or yung umangat. Yung sayang talaga, sayang, nanghihinayang po ako, mga kapatid. So nawa bibigyan pa po tayo ng Lord ng maraming time, no, na hindi lang nagtuturuan kundi yung ilalagay mo talaga into action yung atin pong pinag-uusapan dito. Sayang kasi, no? Now, nakita ko po yung pagkakaiba after po tayong naging consistent sa ating prayer. I've seen na I'm not operating in frustration anymore, no po? Dati pag nafo-frustrate ako, makikita nyo talaga sa akin. But now, kaya mahalaga yung you strengthen yourself from within, yung strength from within, na kahit na anong mangyari nakikita mo dyan, you are not affected kasi strong ka inside. Kahinaan po yung lumalabas sa'yo, yung frustration, kahinaan po yun, hindi po yun good strength, no po? Lumalabas po yung strength, hindi strength, yung hina ng character po natin. And I've seen po yung pagbabago, no? Hindi ko lang po ito sinasabi, hindi ko tinataas yung sarili ko, but yan po yung actual na nararanasan ko po ngayon. Kaya ko po sinasabi sa inyo, kasi kung nangyari sa akin, pwede ring mangyayari sa inyo because you are also praying. Tama? Nagpe-pray din po tayo. So, ang leaders daw po tayo are change agent. We are catalyst. Naririnig po natin yan. Nagdadala po tayo ng pagbabago sa buhay po ng mga tao. Kaya nga yung change is towards progress, yung success ay towards yung change po ng tao. Hindi lang po yung bilang na dumami yung bilang ninyo, kundi yung mga nandyan na mga tao, nababago din po sila. Tama, mga kapatid? Through your leadership, yung pagli-lead po ninyo, lahat po tayo dito may nililid, no? I'm so excited po dito sa mga bagong leaders natin na mga kalalakihan, no? They are doing their part, no po? So, kay Kuya Alan, kay Brother Romel, no po? So, one person at a time, no? Pag sinabi mong, imit mo tong taong to, kumustahin nyo sila. So, they are really doing it. So, one step at a time, no po? Nagko-contribute po yun ng success pag po gumagalaw po tayo. Hindi yung sabi ng sabi, tapos pag kinumusta mo, after 1 month, wala namang ginawa, hindi naman nagko-connect, no? So, anong inaantay po natin, mga kapatid? So, mayroon daw pong 4 na ways when a leader embrace change. Mayroon daw pong 4 na momentum time na ang isang leader, i-embrace niya po yung change. At wag nating intayin na itong 4 na to, of course may isa diyan na ideal, no? Pero yung 3, wag mo nang intayin na itutulak ka pa ng sitwasyon bago ka magkaroon po ng desire na magbago or pagbabago sa'yo,
Nakuha natin. So ito yung mga momentum time when leaders embrace change. Number 1, when they are hurt enough and they need to change. Pag po may naranasan na masakit na bagay, at yun ang magtutulak sa kanila na magbago. Okay? Nakuha po natin. At ito po, hindi po ito yung ideal. Okay, ano yon? So when they are hurt enough and they need to change, halimbawa, death of a loved one, no? Namatayan, tapos hindi niya siniran, kinuha ni Lord, tapos nag-desire na magbabago na talaga ako. I-share ko na talaga yung gospel, no? So lahat ng kamag-anak niya gusto niya ng sharean. So ang nagtulak sa kanya, it's because of the hurt na naranasan po niya. Nakuha natin? Huwag nating hintayin yung time na yon. Nangyayari po ito sa, in fact, sino nga ba yung kakilala ko na ganun? Si ano ba pa? Si asawa ba ni Buddy yun? O si Pastor Buddy yun? Sa Pilipinas. Yung, si ano yun? Si Melinda nga. Namatay yung brother. Hindi niya siniran. Sinasabi ng Lord sa kanya, shiran niya ng gospel, inamatay. Ayun, so mula noon, nangako siya sa sarili niya na lahat ng mga taong bibigyan siya ng Lord ng pagkakataon to share the word, talagang pinag-aralan niya paano i-share yung good news, yung salvation. Amen. So wag na nating intayin, no po, yung instance na ganon. O kaya adversity hits them. So hindi po lang death of a loved one. Pag po may dumating po na adversity o kahirapan, o halimbawa COVID times, nung COVID times, lahat ng tao gustong magbago. Lahat ng tao hinahanap ang God. Tama? Yan po ang isang instance na i-embrace ng tao ang change. No? COVID times, people are so hurting. No? And they want change. Unfortunately, no? Nung natapos si COVID, asan na naman ang mga tao? Yan, pangalawa, na momentum time natin na ang leader gusto niyang mag-embrace ng change. People or leaders change when they see enough and are inspired to. Okay? So anong ibig sabihin yan? Leaders change when they see enough and are inspired to. Pag po, in other words po, no, during yung adverse times or yung time po ng kahirapan or yung difficult times moment, no, nakakita daw po sila ng isang leader who is leading well, no? So during COVID-19, no, nangyari po sa akin yan, itong pangalawa na to. Okay, sabi niya, leaders change when they see enough and are inspired to. Alam nyo ba na nung COVID times, wala akong matandaan na moment in my life, 'di ba, very frightening po yung pangyayari na natakot po yung heart ko. Wala akong matandaan na parang nagpe-pray ako, yes, I'm praying ganyan, pero hindi po ako natakot. You know why? Because I see someone leading effectively in the midst of COVID. Kaya po grabe talagang na-sold out ako sa leadership talaga ni Bishop Oriel. Hindi niya po tayo tinigilan or iniwanan. So yan po yan yung pangalawa, no po? During COVID-19, I learned to be courageous, no po? Natutunan kong maging matapang, no? Through them, itong si Bishop, no? Itong si Bishop Oriel, nakita ko po yung hurting po siya, no? Nalagay po sa, in fact, nag-50-50 po si Grace, yung panganay niya sa COVID, no? Si Pastora na COVID din po siya, na-admit sila sa hospital. But in the middle of that, they are still leading Canada, US, Philippines. What a great leader, mga kapatid, na in times of crisis, makita mo na totoong mayroon palang mga great leader that are worthy to emulate, no po, natularan at nakakakuha ka po ng strength from them. And then, it gives you in your heart yung room na
magkaroon ka ng changes to become really strong, no po? Siguro 'pag walang nagpakita ng gano'n, I don't know mga kapatid, 'no? I don't know kung walang kaya mahalaga po may mga leader po talaga tayo on top of us, 'no po? I'm so inspired, 'no, to continue and embrace changes that is necessary. Ano bang mga changes noon? Diyos ko, ang daming changes, 'di ba? Walang physical gathering, wala pong tithes and offering, kung ilan lang po, kung sino lang po yung mga may trabaho, mayroong tinatanggap, yun po yung nag-aano, no po? So, those are changes, no, na mga nangyari. Pero makikita mo po na inside of you, willing ka din to adjust and to change, no po? Yun po yung ano. Another leader na hinangaan ko po, yung nangyayari ngayon, ewan ko tapos na ba yung giyera sa Ukraine. Nakita niyo po yung leader, yung president po ng Ukraine, kung paano po siya, he is an example of having a great strength, no po, and resolve in times of crisis. Grabe, hindi po siya tumitigil. No po? So kabi-kabila po yung bomba dito, bomba doon, pero makita mo siya na tinitilibays pa, di mo siya makikitaan ng takot. Grabe yung commitment niya. It's so inspiring mga kapatid. Okay, so number 3, leaders change when they learn enough and they want to. Yan. Yung kanina, leaders change when they see enough, no? And they are inspired to. Ito namang pangatlo, people change when they learn enough and they want to. Maganda ito kasi nag-learn ka na enough and then gusto mo na rin ang pagbabago, no? Ang prayer ko nga sa inyo, mapagod kayo diyan sa sitwasyon niyo na yung ganito yung alaga ko, tapos kontento na tayo, no? We meet every cell group, no? Without any burden na yung nandyan yung team, pero yung hindi nag-strategize, no po mga kapatid. Sabi ko nga, kulang ba Lord? Lord, turuan mo nga ako. How will I? Kasi parang sinasayang ko lang yung time nyo Sabi ko sa Lord, I don't want to waste the time of these people. Seryoso ako sa aking ginagawa. Seryoso ako sa gusto ko pong makita sa inyo na great leader, na po? Kahit na sinong leader po naman, gusto niyang magbe-become talaga yung mga mini-mentor niya o yung mga dinuduplicate niya. Tama mga kapatid? At mangyayari po yan kung talagang i-embrace niyo po yung change sa buhay po ninyo. So, people change when they learn enough and they want to. So, yung difficult times pala, kaya pala doon nagle-learn ang isang leader kasi during difficult times, doon ka po makakahanap ng ibang mga kaparaanan, ways, no? Na po pwede pa lang, no? Not just the automatic, not just the comfortable. Makaka-come up ka pala ng ibang solution. So gumagaling ka, tama? Sa mga difficult moment. So people change when they realize that there is a better way. No po? Okay, pang-apat. Leaders change when they receive enough and that they are able to make the changes they want to. Okay, example ko na naman si Ukraine President po dito, no? Ano ba yung na-receive enough? Yung pwedeng support, pwedeng encouragement, pwedeng tap on your shoulder, no? Mayroon kang ganyan, mayroon kang team, you receive enough, no? Kaya po that they are able to make the changes they want to. So sabi po ni Mr. Ukraine President, sabi po niya, oh, please supply to us what we need at ididepensa namin tong bayan namin, hindi namin hahayaan na itong Russia na ito ay magtatagumpay sa amin. Amen po. So as long na may nagsusupport sa kanya, tumatayo siya bilang leader at gumagawa po siya ng pagbabago para magawa niya yung goal na kailangan niya pong ma-accomplish po sa buhay niya. Amen po mga kapatid. So those are the 4 momentum time na po when a leader wanted change. So don't go to the first, yung hurting issues, yung kailangan mo pang magising dun sa dahil may masakit na nangyari sa atin na po. But piliin po natin yung
Number 3, I think number 2 is not bad. Number 3 is leaders change when they learn enough and they want to. Gusto mo talaga din ng pagbabago, no po? Kasi natutunan mo na rin yung mga bagay-bagay. Okay? So, yung pang-apat, leaders change when they receive enough. Okay? And that they are able to make the changes they want to. So, wag nating i-miss itong mga opportunity na ito, mga kapatid, pag ito po ay dumating po sa buhay po natin. I tell you, on the basis of things na pinagkakatiwala po ng Diyos sa atin, we will be judged by that. No po? Kung ang Lord tinawag ka na mag-lead ng ganitong tao, no? According to that that thing na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, diyan ka po huhusgahan. So, we might as well, hindi to pananakot or anything, that is biblical, no po? Kaya nga sabi nga nila, ay wag kang matuwa, the more na job description, yan ang basihan ng diyan ka sasalain o diyan ka iwiwi, po, mga kapatid. But if we know that truth, at ang Lord naman talaga ang tumawag sa iyo, he will be the one to equip you, no? Lahat binigay na po ng God sa atin eh. May mentor tayo, may coach tayo, mayroon tayong mga trainings kagaya po nito, no? Mayroon tayong Biblia, mayroon tayong Holy Spirit, may prayer pa tayo ngayon. So ano pa ang maghahadlang na hindi po tayo makawala diyan sa normal na halukip-kip na yan. Yang normal na yan na na way na ginagawa po natin. Okay? Lastly, no? Lastly, bago natin puntahan yung ating yung ating mga announcement na importante. Natuwa po ako sa statement na to. Sabi po niya, the first responsibility of a leader is to find reality. Okay? Ano po? Kung kukumustahin ko po kayo, ano po ang totoong nangyayari sa leadership ninyo? Diyan sa paglilid po ninyo ng mga tao or diyan sa paglilid nyo po sa sarili po ninyo. What is really is happening or anong totoong nangyayari? Kasi yan po pala ang pinaka first responsibility ng isang leader. And if we say defining reality, ibig sabihin po nito, yung tanong na, asan ka? No? Reality means this is where we are, no? In your leadership, asan ka na po dyan? This is where we need to go. Alam mo po yung pupuntahan, tama? This is the change that we need to get there, no? Yung pagpunta po doon, yung process. And I believe, mga kapatid, sa dami po nating mga trainings na, we all know this. Alam nyo po itong reality na to, kung anong nangyayari po talaga sa atin. And reality is the foundation for change. Yung totoong nangyayari, yan po ang pundasyon ng pagbabago. Because as you see yourself in a real ano ba tawag dito, yung lens, no? Yung paningin, yung hindi ka, walang balat kayo. Yan talaga yung nangyayari. No po? As you see yourself with that, yan po yung pundasyon na itutulak ka po na yung magbago sa ginagawa. No po? Kung wala kang ginagawa, it will push you to do kung ano yung dapat na gawin para ma-accomplish po yung pinapagawa ni God. Reality is the foundation for change. Reality is the foundation for growth. Okay? So let us face reality. Ang tanong ko po sa inyo, where are you as a leader in our journey? Asan ka na sa pagiging leader mo sa journey na ginagawa po natin? Kasi I want you to realize, hindi ka po nagsasayang ng oras dito. Amen po? Hindi ka lang po napili na yung pang-kumpleto po nung number. Hindi po. So at the scale of 1 to 10, no? Kayo na lang po ang sasagot. How far did you allow your heart to go
gaano na kalayo ang inalaw mo ang puso mo na ma-accomplish yung bagay na pinapagawa ng God sa'yo. Kasi alam mo na rin naman, di ba? Everything has been said, no? And established, I believe, sa inyo. No po? Ano yung purpose mo? Paulit-ulit tayo dito. Ano yung vision natin? Ano yung goal natin? Ano yung core values natin? No po? Ano yung mga strategies natin? Ladder of success? No? Ano po yung mga system na ginagamit po natin? We all know that. But the question is, how far did you allow your heart to go? How far did you allow yourself na ma-develop para po maisagawa yang mga bagay na yan na ipinaalam ng Diyos sa'yo? So out of this fundamental na itong mga purpose na itong vision. Hindi lang po yan, oh church, what is our vision? Win soul, make hindi lang po ganun. No po? I can really tell sa someone kahit na sinasabi po niya yung win soul, make disciple if naiintindihan niya talaga. No po? I can tell. Kung memorize quotation lang po yun. Kasi kung hindi ko naman nakikita kahit memorize niya pero hindi mo nakikita through the process yung ginagawa niya, doon po sa paggawa ng vision na yun, memorize quotation lang po yun. And we're not after that. Amen po mga kapatid. So, out of those realities, itong mga purpose na to, alam na po natin, vision, goal po natin, we already know them clearly. As I end, ano yung mga changes na ginagawa mo? Ano yung mga hakbang para yang purpose na yan, yang vision na yan, yang goal na yan ma-accomplish mo? Kasi kahit na-memorize mo lahat yan, kahit alam mo lahat, ilalagay mo dito, ilalagay mo po dito, kung wala ka pong energy action na gagawin, hindi po yan matutupad. No po, makakamatayan po natin yung ating ginagawa, pero wala po tayong ma-accomplish. No po? And we know bilang leader, mga kapatid, no, your goal is to start your cell group. So alam natin yan, no? Mag-i-start tayo ng cell group. Ayun, so ang tanong, ano na yung sinimulan mo dyan sa mag-i-start ka po ng cell group? No, I'm so inspired sa mga talagang nakikita kong talagang sinabing, Lord, give me one more year, Lord, give me this year, Lord, at talagang ilalagay ko ang buong puso. Alam nyo ba how you impact us as leaders pag po nakikita po namin na it's not easy, no po, one single action at a time, pero pasasaat makikita mo po yung resulta pag ganyan ang puso mo. Talagang nilalagay mo yung aksyon, yung mayroon ka pong change na ginagawa, tama? Para po matupad talaga yung or makita mo po, it's a challenge to yourself, no po? Bakit yung iba may alaga, ba't ako Lord? So, magkaroon kayo ng holy na inggit. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bakit sila may ganun? Anong problema sa akin, Panginoon? No? Baguhin mo ako, Lord, mayroon bang mali? May mali sa akin na ginagawa ko? No? I am willing, Lord, to alaga ng tao. Po? Ayun, ano pa yung goal natin? To start a cell, to disciple 12. Na po, yung dalawa po na yan lang naman ginugol natin, di ba? So, paano mo gagawin yung disciple 12? E di simula ka sa isa, start with 1. No po, paano mo tatrabahuin yan? E di gamitin mo yung telepono mo, lumabas ka ng bahay, i-meet mo, tawagan mo. So, may change. Amen, mga kapatid. Very basic actually itong pinag-uusapan po natin. So, I hope na nagkakaroon po tayo ng challenge sa ating mga sarili at magkaroon ka po ng desire talaga na wag mong palagpasin itong moment na binibigay ng Diyos sa iyo to become a great leader. Because at the end of the day, mga kapatid, lahat ng mayroong kaya na-accomplish mo na yan, mga lahat ng material things, hindi yan magmamatter. But the things that you've done for Christ, yung mga bagay na talagang ginawa mo sa heart mo with souls, yan po ang mananatili. No po?
So what action did you start already? Did you started already? Meron na ba tayong action na sinimulan? Naalala ko, ilang weeks na, Pastor, mula nung nag-start kayo, no? Ng 13. So, mayroong dinistribute po yung mga men natin na nandyan na sa mga leaders. So, I want you, mga kapatid, na balikan ang sarili po ninyo. Anong action ang ginawa nyo na? Hindi lang po yan dekorasyon, sinabi lang na, ito alaga mo, ganyan-ganyan. At pag mayroon po kayong ginawa, no? You report to your leader para alam niya kung anong nangyayari, no? Para hindi niya po kayo every now and then babalikan, kukumustahin, no po? Pag nag-meet, kinunso, or anything, let it be a culture na mag-picture kayo together. Kahit sa mga lalaki, awkward, but do it for the sake of the journey na ginagawa natin. Amen po, para mas madali ang ano. So I'm challenging you all, no? Na if you see yourself as a leader, no? Mag-utak leader tayo, gumalaw na parang leader, mayroon ka talagang mga planning, mayroon kang mga nakalaan na oras na gagawin yung bagay na ano, and you will be surprised, makikita mo po na ang sarap palang mag-alaga. Ito pala yung purpose ng buhay ko. Amen po. So I pray na hindi naman po tayo nagdaldalan lang po dito, no po? I really ask the Holy Spirit sa mga tamang encouragement po sa ating lahat para lahat po tayo ay lumago. Amen po. So by Friday, so yun po yung atin pong marriage encounter. Salamat sa Diyos na we are in this together. Nakita nyo po nung unang-unang mga time natin na gumagawa po ng mga event natin, parang grabe na ang hirap, parang hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Pero as time goes by, no, nagiging mas madali po yung yung mga bagay-bagay because we've learned how to yung utilize or yung i-involve, i-engage po yung buong team, no po? So, salamat at may naset po yung ating pinaka dito, yung parang mahirap siyang gawin, no? Dalawang bagay kasi yung natin dito, yung mga mag-aalaga natin ng mga bata at saka yung prepare po ng pagkain. So, kung bibili tayo yung piniprepare po nila, isang large na isang ganun lang po, 130 po yun, no po, yung sa Spruce Grove. Depende po yun kung baboy, manok, or ano. So, we decided po na luto na lang. So, salamat sa Lord at nakabuo tayo ng food committee natin. Si Kuya Mike ay ipo-pull out natin sa kids, no po. At doon po siya tutulong sa food, sila ni Kuya Julius saka ni Ate Rosita na magluluto para po di po natin problema yung mga prepare ng kape, na po, yung mga mag-prepare po ng food na ilalagay sa mga table. So, yung sa mga bata, no, ang laki ng role po ninyo because without you, nakita nyo po yung team kung gaano po kaimportante, no, sa mga event na kagaya po nito. Kasi yung mga tao natin may mga anak, hindi naman nila pwedeng itapon yun o kung anong gagawin. Kailangan bit-bit din. Okay, so gusto ko lang pong malaman dito po sa list natin, yung sa mga volunteers po natin, no? Si Ate Donna, si Sesha ba nandun? Okay lang po ba siya? Ate Opo, Donna? opo, Pastora. Saka si Elish, no? Malaking tulong din silang dalawa. So, Friday, Saturday, Opo. no? Alam na po nila laging Okay, so si gagawin. Ate Phoebe, Friday, Saturday. Si Ate Phoebe ay Friday night ka lang, Ate Phoebes, no? Nandiyan ka pa ba, Ate Opo. Phoebes? Friday night ka lang? Opo. Para ma-divide natin. Okay, sa Ate Cora, nandiyan ka, Ate Cora? Anong araw ka, Ate? Sis? Sister Saturday Cora, po o yata si sila Ate ni Malu Ate Malu. muna. Sister Malu, Saturday, Pastora. full day ba ng Sabado ka, Sister Saturday po. Malu? Opo, Saturday pero ako, malate lang Pastora. ako ng mga 10:30.
Pastora, excuse po. Po. Pero kami Saturday, Pastora. I-confirm ko po this week yung kay session ng Saturday. Kung ano pong ano siya. Bakit mayroon siyang basketball? Baka po kasi nanalo po kasi sila nung nakaraan kaya baka po mayroon silang laro na yung Sabado. Pero hindi pa po yun sure, i-announce pa daw po this week. So yung ano lang, yung Friday lang. I-confirm ko po this week. Okay, so parehas na, hindi pala siya sure. Okay, so si siya. Okay, sa Ate Malu, anong araw ka Ate Malu? Sabado ka? Saturday po ako. The whole day. Ate. Pero malate lang ako, Pastora, siguro ng 10:30 to 11. Hintayin lang yung katrabaho kong dumating. Okay, so 11:30 na lang lalagay ko ha, para sure tayo. Sa Ate Cora. Sige pa. Apa. Ate Okay Cora, po. Sabado, full day. Okay po, Pastora. Ako po. Opo. Okay, whole day. Ate Casey, ito yung tanong mo, Ate Casey. Ano sa iyo? Pastora, Friday po, kami po ni Hans. Sa Saturday po, okay lang po ba hanggang 2:00 lang po kami? Okay, Saturday Friday, po. Casey, Hans. Okay, Friday. Tapos ang Sabado ay 8 to, 2 p.m., ate? Opo, hanggang 2 p.m. po. Pares kayo ni Hans. Opo, yes po. Okay, si Casey, ate Donna. Ay, Casey, si Sheila. Pastor, Minis- hanggang anong oras po ba ng Saturday? Hanggang ate, hanggang kasi 4:30 matatapos as may renewal of vow. So plus 1 hour ka muna. Between 5:30 to 6. Matatapos Matatapos. po ako ng 3 sa work. Pastora, si Sister Jinky po nagbo-volunteer ng Saturday. Available daw po siya. Oo, Actually, si kaya nga Ate inaalam ko. Josephine, Pastora, gusto niyang mag-ano ng Friday pero susunduin ko pa siya sa mall ng mga 7, mga before 7. Yung Friday. Opo. O sige, kasi mukhang yung Friday ang kulang tayo yata, no? Sandali. So, Josie, Friday lang siya sis, no? Sabi niya nung Sunday. Friday only. Si Jinky, Sabado lang only. O kasi may pasok siya, Sister B, di ba? Opo. So, Saturday, sabi niya po, pwede daw po siya. Okay, whole day. Okay, I-confirm tapos ko po sa kanya sa Sheila ano po. ba? Ate Donna, nakausap mo siya? Hindi po Ano? namin napag-usapan yung schedule nung nung kahapon sa marriage encounter. O, pero Tinatanong ko nandun. po siya kasi po, Friday ay usually po ay anong oras pa siya nakakauwi. Tapos Saturday po may pasok po. Pero tinatanong ko po siya ngayon kung sasagot po siya ngayon. Sabihan po kita. Kung alanganin siya at may work siya, so may mga nagbo-volunteer naman kagaya nila Josie. So, hindi na lang. No, Okay ate? po, sige po. No, sabihin mo na lang para hindi na siya mamroblema. So, Opo, sige po. na lang natin tong mga nandito. Sige, so aanuhin ko ang kids kasi natin. Brittany, 2, Romel, 2, Tantuco, 1, so 5. Abuel, 2. Bakit 2? Kasi Nathan sa kasi So, 2, 4, 6, 7. Si Balen, 1. So, 8 bata. Tapos may mga tayo, yung 1:1, no po? Kagaya ni Maya. Itong si Tantuco, parang 1:1 din to, mga kapatid. Sige, so para di na tayo magtagal, ay ayusin ko lang po ito, tapos saka natin yung food ay okay na. Worship team, technical, pa, yung decoration natin, Ate Shane, no po, Ate Pat. Na-receive na daw po ni Patty, Pastora. Nadalhin daw po niya Thursday. sa Thursday. Yeah, Thursday night, no? 6 p.m. tayo magkikita. So, si Nanay, Ate Malo. Si Nanay Claire. No, Nanay, Malo, Shane, Patty, Pastora. So, kaya bukas kami mamamalingkin ni Ate Rosita. Okay, I think this is it. Kung mayroon kayong, do you have any question? Alam nyo na po ba yung
Yung time po natin ng Friday is yung opening prayer natin, yung start talaga, welcome is 7 o'clock. Na po, until 9 p.m. So, 7 to 9, 7, 8, 9. Maiksi lang naman pala, ano? 2 session lang. Ay, ikaw ba nandito? Oo, Kala ko si so, Rosa. yung... Anong nangyayari? Diyan may nagtitinda na yata ng balot. Ayan. Okay. Yung praise and worship natin is Friday din, no? Ate Shane, Friday. Yes po. Okay. Ang Sabado natin, parang straight to the point naman na ito. Naalala nyo kung nagkumanta ba tayo, nag-worship pa ba tayo noon ng Sabado? Or teaching na agad? Mayroon? Ate? Ate Donna? Oo daw po sabi ni Mandy. Okay, sige. Nadagdagan nyo. Baka mag-backslide yung leader natin. Padagdag ng isang song. Sige Mga po. kapatid, love song. Opo. Kasi ang session 3, ano nga ba yung session 3 natin, Pastor? Ano bang pangalan nun ulit? Session 3, tingnan natin. Man and his family yung una. This for us to live in The grace of forgiveness. Tapos, ano? Ano mo yun, Pastor? Topic mo. God's purpose is for us to live in blessing. Yun. God's purpose daw. O, purpose sa ate. Yung kantang ganon. Okay Sige, po. maghanap ako. Bigay ko sa'yo. Yung ano lang, yung hindi mahirap ang tipa. Okay po. Okay? So, okay na. Yung food, di ko na didiscusin sa inyo kasi kami nang nag-discuss po nito. Okay na.